Ang tahanang binuo ko para maging kanlungan ay naging aking kulungan. Isang buhay na inialay sa alat ng dagat, isang katawang sinubok ng hagupit ng alon, at isang pusong puno ng sakripisyo para sa pamilya. Ito ang kwento ni Benigno Ben Ramos, isang marino na sa loob ng mahigit 20 taon ay inikot ang mundo para bigyan ng magandang kinabukasan ang mga mahal niya sa buhay. Ang bawat paglayag ay isang pangako, ang bawat pag-uwi ay isang tagumpay. Ngunit paano kung ang huling pag-uwi, ang pinakahihintay na pamamahinga, ang siyang magiging simula ng isang bangungot na hindi niya inasahan? Sa kwentong ito, sasamahan natin si Ben sa kanyang pagbabalik, hindi mula sa dagat kundi mula sa isang trahedyang yumugyog sa kanyang pagkatao. Ating tutuklasin kung paano ang isang tahanang itinayo mula sa pangarap ay naging isang malamig na bilangguan, kung paano ang pag-ibig na inaasahan niyang magiging kanyang lakas ay naging lason na unti-unting pumatay sa kanyang pag-asa. At sa huli, isang tanong ang maiiwan: paano nagawang isulat ng isang lalaking hindi na makalakad ang sarili niyang hatol ng kamatayan sa mga pahina ng isang lumang kuwaderno? Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay patungo sa madilim na katotohanan sa likod ng isang pamilyang binuo sa pangalawang pagkakataon at winasak ng kasakiman at pagtataksil. Sa isang tahimik na bayan sa Norzagaray, Bulacan, ang pangalang Benigno Ramos o mas kilala bilang Ben ay halos kasing kahulugan na ng salitang marino. Sa edad na 48, halos kalahati ng kanyang buhay ay iginugol niya sa laot. Higit 20 taon ang kanyang naging mundo ay ang malalawak na karagatan, ang walang katapusang abot-tanaw at ang ugong ng makina ng malalaking cargo vessel na kanyang sinasakyan. Siya ang larawan ng isang amang nagsasakripisyo, isang provider na tinitiis ang lahat para sa pamilya. Ang kanyang kinikita, bawat sentimo ay direktang ipinapadala sa Pilipinas. Ang bawat balikbayan box na dumarating sa kanilang bahay ay hindi lamang naglalaman ng mga tsokolate at delata. Naglalaman ito ng pawis, ng pangungulila at ng mga gabing hindi niya kapiling ang kanyang mga mahal sa buhay. Bilang isang seaman, sanay si Ben sa kalungkutan. Sa gitna ng dagat, ang tanging kasama niya sa gabi ay ang refleksyon ng buwan sa tubig at ang mga bituing tila napakalapit ngunit hindi maabot. Naranasan niya ang pinakamatitinding bagyo na kayang ibato ng kalikasan, kung saan ang barko ay parang isang maliit na laruan na inihahampas ng nagngangalit na mga alon. May mga pagkakataon na ilang linggo silang hindi nakakatapak sa lupa, umiikot lamang sa walang hanggang asul ng karagatan. Ang lahat ng ito ay tiniis niya. Para saan? Para sa kanyang 2 anak, sa unang asawa, si Perlita, sa tulong ng kanyang dugo at pawis. Nakapagtapos sila ng kolehiyo. Isang inhinyero at isang accountant, iyon ang kanyang tropeo, ang kanyang pinakamalaking karangalan. Ang makitang ang mga anak na iniwan niya ay mayroon ng matatag na pundasyon para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang dagat ay mapaglaro. Kung gaano ito katahimik minsan, ganun din ito kabilis maging marahas. Noong 2010, habang siya ay nasa gitna ng paglalayag, isang balita ang sumalubong sa kanya na parang isang dambuhalang alon na humampas sa kanyang dibdib. Si Perlita, ang kanyang asawa, ay pumanaw dahil sa stroke. Hindi siya nakauwi. Walang nagawa ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng makina at lubid para mayakap ang asawa sa mga huling sandali nito. Sa kanyang pagbabalik, isang malamig na bangkay na lamang ang kanyang dinatnan. Ang sakit ay hindi mailarawan. Ang mga tao ng pagkakawalay na dapat sana'y matutumbasan ng masayang pagsasama sa kanyang pagreretiro ay biglang napalitan ng isang permanenteng pagkawala. Upang takasan ang lungkot, muling sumampa si Ben sa barko. Ang dagat na dati simbolo ng sakripisyo ay naging kanlungan niya mula sa sakit. Doon sa gitna ng walang katapusang tubig, sinubukan niyang ibaon ang mga alaala. Ngunit kahit anong pilit niya, dala-dala pa rin niya ang bigat. Ang bawat gabi ay isang paalala ng kanyang pag-iisa. Ang bawat paglubog ng araw ay isang pagtanggap na wala nang naghihintay sa kanyang pag-uwi. Makalipas ang 3 taon, noong 2013, sa isang pagtitipon ng mga pamilya ng kanyang mga kasamahang marino, tila nagbago ang ihip ng hangin. Doon niya nakilala si Mercy Dumantay. 38 anyos, isa ring byuda. Mayroon siyang isang anak na binatilyo, si Christopher. Si Mercy ay simple lamang. Matangkad, maayos manamit at sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang pinaghalong lungkot at katatagan. Isang bagay na naintindihan agad ni Ben. Sa kanilang unang pag-uusap, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Tila sila ay 2 barkong naglalayag sa magkaibang karagatan ng pighati na sa wakas ay nagkatagpo sa isang daungan. Pareho silang may sugat mula sa nakaraan at pareho ring may pangarap na muling makahanap ng kasama
pagsasama sa buhay. Ang kanilang ugnayan ay namulaklak tuwing nasa bakasyon si Ben, dumadalaw siya sa probinsya ni Mercy sa Pampanga. Dahan-dahan ang kanilang pagkakaibigan ay naging pag-iibigan. Si Mercy ang naging sagot sa kanyang mga panalangin, ang pangalawang pagkakataon na muling bumuo ng isang pamilya. Noong 2014 sa simbahan ng San Vicente Ferrer, ipinangako nila sa isa't isa ang habambuhay na pagsasama, isang simpleng kasalan na dinaluhan ng ilang kamag-anak, kapitbahay at mga kaibigan ni Ben mula sa industriya ng maritima. Para kay Ben, iyon ang simula ng bagong kabanata. Isang bagong simula. Sa araw ng kasal, opisyal na ipinakilala ni Mercy ang kanyang anak, si Christopher, na noon ay 17 anyos. Mailap ang binata, may distansya sa kanyang mga tingin at kilos. Hindi naging madali para sa kanya na tanggapin si Ben. Ngunit para kay Ben na sanay sa paghihintay, panahon lang ang kailangan. Niyakap niya si Christopher bilang sarili niyang anak. Upang patunayan ang kanyang intensyon, nagpatayo siya ng isang bahay sa Bulacan para sa kanyang bagong pamilya. Isang bahay na ilang kilometro ang layo mula sa dati niyang tinitirhan kasama si Perlita. Simbolo ito ng isang bagong buhay, isang malinis na simula. Sa mga unang taon, tila perpekto ang lahat. Kapag umuuwi si Ben mula sa biyahe, isang masiglang Mercy ang sumasalubong sa kanya. May mainit na pagkain sa lamesa, may mga kwentong naghihintay at may yakap na pumapawi sa lahat ng kanyang pagod. Maging si Christopher, bagamat hindi madalas magsalita, ay paminsan-minsan nang nakikitawa at nakikisalo sa kanilang mga usapan. Unti-unting nabuo sa puso ni Ben ang pag-asa. Ito na iyon, ang pamilyang bubuo muli sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, nagsimula ng magplano si Ben para sa kanyang kinabukasan. Pinangarap niyang magretiro at manatili na lamang sa Pilipinas, magtayo ng maliit na negosyo, bumili ng sariling lupa kung saan sila magtatanim at gabayan si Christopher hanggang sa makapagtapos ito ng pag-aaral. Sapat na ang mga taon na inilaan niya sa dagat. Panahon na para umani, para magpahinga, para sa wakas ay maranasan ang buhay na matagal niyang ipinagkait sa sarili. Ngunit ang buhay gaya ng dagat ay hindi palaging kalmado. Minsan sa gitna ng katahimikan, isang hindi inaasahang unos ang darating. At sa huling kontrata ni Ben noong 2017, isang aksidente ang babago sa lahat. Ang dagat na bumuhay sa kanya sa loob ng mahigit 2 dekada, ang dagat na naging saksi sa kanyang mga pangarap ay siya ring magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Pebrero 2017, nakasakay si Ben sa isang bulk carrier na patungong Rotterdam, Netherlands. Binabagtas nila ang malawak na Indian Ocean ng isang gabi, isang bagyo na mas malakas kaysa sa kanilang mga nakasanayan ang sumalubong sa kanila. Ang mga alon ay tila mga bundok na bumabangon mula sa kadiliman. Nagkakandahulog ang mga gamit sa loob ng barko at ang utos ng kapitan ay halos hindi na marinig dahil sa nakabibinging hagupit ng hangin. Para sa isang veteranong marino tulad ni Ben, hindi na ito bago. Ngunit sa kanyang edad, ramdam na niya ang bigat sa bawat pag-akyat at pagbaba ng barko na sumasabay sa indayog ng dagat. Habang nag-i-inspection sa deck sa gitna ng ulan at malakas na hangin, isang maling tapak ang kanyang nagawa. Nadulas siya sa basang bakal. Walang nakasalo, walang nakakapit. Bumagsak siya mula sa mataas na bahagi. Ang kanyang katawan ay buong lakas na tumama sa isang matigas na railing bago tuluyang bumagsak sa sahig. Isang matinding sakit ang gumapang sa kanyang likod. Isang sakit na hindi niya pa naramdaman sa buong buhay niya. At kasabay noon ang kanyang mga paa, hindi na niya maigalaw. Nagtakbuhan ang kanyang mga kasamahan. Inilipat siya sa infirmary ng barko at doon habang nakahiga at nakatingin sa kisame na umaalog-alog, naramdaman niya ang matinding panghihina. Pagdaong nila sa pinakamalapit na daungan, agad siyang isinugod sa ospital. Matagal siyang sinuri at ang resulta ay isang hatol. Nabali ang kanyang gulugod. Kinailangan siyang operahan para mailigtas ang kanyang buhay, ngunit isang bagay ang malinaw, hindi na siya makakalakad pang muli. Ang marinong buong buhay ay tumayo sa sarili niyang mga paa, na nilakbay ang buong mundo ay habambuhay ng nakatali sa isang wheelchair. Pagkalipas ng ilang linggo, pinauwi siya sa Pilipinas. Sa paliparan, sinalubong siya ni Mercy at ni Christopher. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair, ang dating matipuno at malakas na katawan ay tila ng hina. Halos maluha-luha siya, walang masabi. Ang lalaking laging may dalang pasalubong at ngiti ay umuwing wasak. Sa biyahe pa uwi, tanging ang ugong ng makina ng sasakyan ang maririnig. Walang nagsasalita. Nakatingin lamang si Ben sa bintana, pinagmamasdan ng mga tanawing pamilyar, ngunit ngayon ay tila dayuhan sa kanya. Pilit niyang iniintindi ang isang pagbabagong hindi niya kailanman hiniling o inasahan. Pagdating sa kanilang bahay, ang bahay na siya mismo ang nagpatayo.
Doon niya naramdaman ang tunay na bigat ng sitwasyon. Ang bawat sulok ng tahanang iyon na dapat sanay maging lugar ng kanyang pamamahinga ay naging isang paalala ng kanyang limitasyon. Hindi na siya makakilos ng mag-isa. Kailangan siyang tulungan para bumangon mula sa kama, para maligo, para makapasok sa banyo. Ang dating malakas na haligi ng tahanan ay ngayoy isang pasanin, umaasa na lamang sa tulong ng kanyang asawa at anak-anakan. Ang dating provider ay siya na ngayong kailangang sustentuhan. Ang pagbabago ay hindi lamang pisikal, kundi isang malalim na sugat sa kanyang pagkalalaki at pagkatao. Nakatanggap si Ben ng disability benefit mula sa kanyang kumpanya at isang maliit na insurance payout. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Ang kitang minsan ay sapat para sa pag-aaral ng kanyang mga unang anak at sa pagpapatayo ng isang bahay ay biglang lumiit, tila isang ilog na natutuyo. Ang kinabukasang kanyang binuo sa kanyang isipan, ang maliit na negosyo, ang bukid, ang payapang pagre-retiro ay naglahong parang bula. Sa kanyang isip paulit-ulit ang tanong, ano pa ang silbi ko? Minsan sa kanyang wheelchair, lumalabas siya sa kanilang bakuran. Pinagmamasdan niya ang mga kapitbahay na naglalakad, ang mga batang nagtatakbuhan, ang mga simpleng gawain na dati hindi niya pinapansin ngunit ngayon ay tila isang imposibleng pangarap. Binubuklat niya ang kanyang mga lumang litrato, mga larawan niya sa Singapore, sa Dubai, sa Greece. Ang mga ngiti niya sa bawat larawan ay tila isang pangungutya. Sa halip na magdala ng alaala ng tagumpay, nagdadala iyon ng matinding kalungkutan, isang paalala ng buhay na hindi na niya maibabalik. Sa mga unang buwan matapos ang aksidente, si Mercy ay nagpakita ng malasakit. Siya ang nag-aasikaso kay Ben, siya ang nagpapakain, nagpapainom ng gamot at gumagawa ng mga gawaing bahay na hindi na nito kayang gawin. Sa harap ng mga dumadalaw na kamag-anak at kapitbahay, siya ang perpektong imahe ng isang asawang tapat at mapag-alaga. Si Ben, nakaupo sa kanyang wheelchair, ay tila maswerte pa rin sa mata ng iba. Isang lalaking inaalagaan ng kanyang mapagmahal na asawa sa kabila ng kanyang kapansanan. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, sa mga sandaling sila na lamang ang magkakasama, unti-unting lumalabas ang ibang anyo ni Mercy. Ang pasensya ay napapalitan ng pagkainis. Sa mga simpleng bagay, nagiging mainitin ang kanyang ulo. Kapag humihingi si Ben ng tulong para tumayo o lumipat ng pwesto, ang dating malambing na pag-aalalay ay may kasama ng buntong hininga at reklamo. Sandali lang, hindi ka ba makapaghintay? O pwede bang mamaya, napagod ako? Kapag may mga gastusin sa bahay, palagi niyang inungkat ang pagkawala ng dating kita ni Ben. Kung sana'y nag-iingat ka, minsan niyang sinasabi, hindi sana tayo nagkakaganito. Ang mga salitang dati puno ng lambing ay naging matatalim na punyal na tumutusok sa puso ni Ben. Si Christopher naman, habang nagkakaedad ay lalong lumalayo ang loob. Madalas itong nasa labas kasama ang kanyang barkada, umuuwi ng 10 oras ng gabi. At kapag nasa bahay, palagi itong irritable. Tila ba ang presensya ni Ben ay isang malaking istorbo? Hindi na siya nahihiyang hamakin si Ben sa harap mismo ni Mercy. Tinatawag niya itong pabigat at walang silbi. Sa halip na awatin ang anak, tila hinahayaan lamang ito ni Mercy. May mga araw pa nga na tila siya pa mismo ang naguudyok sa masamang tingin ni Christopher sa kanyang asawa, na parabang sinasabi, tingnan mo, pati ang anak ko nahihirapan na dahil sa iyo. Habang lumalala ang sitwasyon, nagsimulang maghanap si Ben ng paraan para mailabas ang kanyang bigat. Ayaw niyang abalahin ang kanyang mga unang anak. Alam niyang may sarili na silang buhay at pamilya, at sa isang sulok ng kanyang isip, mayroon ding hiya. Noon pa man ay tutol na sila sa kanyang muling pagpapakasal at ayaw niyang marinig ang mga salitang, sinabi na namin sa iyo, Tay. Ayaw niyang maging pabigat pa sa kanila. Kaya't isang araw, isang lumang notebook ang kanyang kinuha mula sa aparador. Doon, gamit ang isang nanginginig na kamay, nagsimula siyang magsulat. Ang journal ang naging kanyang tanging kaibigan, ang kanyang tahimik na saksi. Sa bawat pahina, inilalagay niya ang kanyang mga takot, ang kanyang mga hinaing at ang kanyang pakiramdam na unti-unti na siyang itinataboy mula sa sarili niyang tahanan. Isinulat niya ang panlalamig ni Mercy. Hindi na niya ako tinitingnan sa mata. Ang mga ngiti niya ay para na lamang sa mga bisita. Isinulat niya ang pang-aalipusta ni Christopher. Narinig ko siyang sinabi sa kaibigan niya sa telepono na sana'y mamatay na lang daw ako. Isinulat niya ang kanyang kalungkutan. Ang katawan ko ay paralisado, ngunit mas masakit ang pakiramdam na paralisado na rin ang puso ng mga taong inaasahan kong mag-aalaga sa akin. Sa mga gabing hindi siya makatulog dahil sa sakit ng kanyang likod at ng kanyang puso, binubuksan niya ang notebook at isinusulat ang lahat. Doon niya ikinuwento ang mga pagtatalo nila ni Mercy tungkol sa pera. Doon niya isinulat ang kanyang pangamba na baka may masamang mangyari sa kanya. Pakiramdam ko may binabalak sila.
Pakiramdam ko hindi na ako ligtas sa sarili kong pamamahay. Ang tahanang binuo niya mula sa pangarap ay naging isang kulungan. Ang mga pader na minsan ay nagbibigay ng ginhawa ay naging mga saksi sa panlalamig at pangungutya. Ang kanyang boses ay tila hindi na mahalaga. Ang kanyang presensya ay tila isang pasanin na kailangang alisin at hindi siya nagkakamali. Habang siya ay patuloy na nagsusulat sa kanyang journal, habang inilalabas niya ang kanyang sakit sa mga pahina, isang lihim na plano ang nabubuo sa isip ng mag-ina. Ang kanilang pasensya ay naubos na, ang awa ay napalitan ng kasakiman. Ang bahay na dati niyang inakalang magiging panibagong simula ay nagiging lugar ng isang dahan-dahan at malagim na pagtataksil. Nakikita nila ang natitirang pera mula sa insurance hindi bilang tulong, kundi bilang isang premyo na makukuha lamang nila kung si Ben ay tuluyan ng mawawala. At hindi nagtagal nagpasya sila na kailangan na nilang bilisan ang pagdating ng araw na iyon. Hunyo 2018, sa gitna ng mainit na panahon, isang araw ay biglang nagmungkahi si Mercy na mag-outing sila bilang isang pamilya. Para naman makalanghap ka ng sariwang hangin, Ben, sabi niya na may ngiting tila puno ng pag-aalala. Punta tayo sa isang lawa sa Norzagaray, tahimik doon makakapag-relax tayo. Sa unang tingin, isa lamang itong simpleng lakad para makapagpahinga at muling buuin ang kanilang nasisirang samahan. Ngunit sa likod ng kanyang paanyaya, may mas mabigat at mas madilim na motibo. Matagal nang pinag-uusapan ni Mercy at Christopher ang kanilang plano. Para sa kanila, si Ben ay isang malaking pabigat. Ang perang galing sa kanyang health insurance ay unti-unti nang nauubos. Ang mga pangarap ni Mercy na magkaroon ng mas maginhawang buhay ay tila imposibleng abutin habang si Ben ay naririyan, isang permanenteng gastusin, isang permanenteng responsibilidad. Ang pasensya niya ay matagal nang napuno at sa tulong ng kanyang anak, nabuo ang isang malagim na ideya. Kailangang tapusin ang presensya ni Ben at kailangang magmukha itong isang aksidente o mas maganda isang pagpapakamatay. Sa mga araw bago ang biyahe, lihim na naghanda si Mercy. Sa kanyang bag may nakatago siyang gamot pampatulog na iligal niyang nabili mula sa isang kakilala. Si Christopher naman ay naghanda ng alak at ilang gamit na magsisilbing palusot para maisagawa ang kanilang plano. Sa kanilang isipan, perpekto ang kwento. Isang lalaking paralisado na sumuko na sa buhay dahil sa matinding depresyon. Isang trahedya pero hindi isang krimen. Dumating ang araw ng kanilang lakad. Masigla ang kilos ng mag-ina habang binabagtas nila ang kalsada patungo sa lawa. Si Ben, bagamat nakaupo sa wheelchair sa likod ng sasakyan, ay nakaramdam ng kaunting saya. Inisip niya na baka ito na ang pagkakataon para muling maibalik ang dating samahan ng kanilang pamilya. Baka napagtanto ni Mercy na kailangan nilang magsimulang muli. Sa kanyang puso, sa kabila ng lahat ng sakit, may natitira pa ring pag-asa. Pagdating sa isang kubo sa tabi ng lawa, nagpakitang gilas si Mercy. May dala siyang pagkain. Nagsimula silang mag-inuman. Si Christopher ay nagpatugtog ng musika mula sa kanyang cellphone. Ang paligid ay napuno ng tawanan at kantahan. Para kay Ben, para itong isang panaginip, tila bumalik ang mga unang taon ng kanilang pagsasama. Ngunit sa likod ng bawat ngiti ni Mercy, sa likod ng bawat alok ng alak ni Christopher, nakatago ang isang malamig na balak. Nang lumalim na ang gabi at nagsimula ng humalo ang kalasingan sa hangin, tahimik na inihanda ni Mercy ang isang baso ng alak. Maingat niyang dinurog ang mga tableta ng gamot, pampatulog at inihalo ito sa inumin. Lumapit siya kay Ben. Isa pa para makatulog ka ng mahimbing mamaya, sabi niya na may ngiti. Walang pag-aalinlangan, ininom ito ni Ben. Umaasa siyang makakabawas ito ng bigat sa kanyang dibdib at sakit sa kanyang likod. Ngunit ilang minuto lamang ang lumipas, nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Naramdaman niya ang isang kakaibang panghihina na gumagapang sa kanyang buong katawan. Sinubukan niyang magsalita, ngunit ang kanyang dila ay tila namamanhid. Ang huli niyang nakita ay ang mga anino ni Mercy at Christopher na nakatayo sa kanyang harapan. Ang kanilang mga mukha ay blanko, walang emosyon. Habang unti-unting nawawalan ng malay si Ben, nagsimula ng kumilos ang mag-ina. Walang salitaan, tila alam na nila ang bawat gagawin. Buong lakas nilang binuhat ang kanyang katawan mula sa upuan at muli siyang inilagay sa kanyang wheelchair. Ang lawa ay tahimik. Ang tanging maririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Sa gitna ng dilim, sa ilalim ng kalangitan na walang bituin, dahan-dahan nilang itinulak ang wheelchair ni Ben patungo sa gilid ng tubig.
Ang dating marino na nakaligtas sa pinakamatitinding bagyo sa karagatan, ang lalaking hindi natakot sa mga dambuhalang alon ay ngayoy walang kalaban-laban. Sa isang huling malakas na tulak, ang wheelchair kasama si Ben ay bumulusok sa malamig at madilim na tubig ng lawa. Isang mahinang tunog ng pagtilamsik at pagkatapos katahimikan. Nilamon ng lawa ang katawan at ang mga huling hininga ng isang amang ang tanging kasalanan ay ang magmahal at magtiwala ng lubusan. Pagbalik sa kubo, umakto sina Mercy at Christopher na parang walang nangyari. Itinuloy nila ang pag-inom, naghintay ng ilang oras at pagkatapos ay umuwi. Para sa kanila tapos na ang lahat. Malaya na sila. Ngunit hindi nila alam na sa kanilang pagmamadali may mga bakas silang naiwan, mga ebidensyang magiging susi para buksan ang pinto sa katotohanan ng kanilang karumal-dumal na krimen. Kinabukasan natagpuan ng ilang batang naglalaro ang katawan ni Ben na lumulutang sa lawa. Agad itong ibinalita sa barangay at sa mga autoridad. Pagdating ng mga pulis, naroon na si Mercy, umiiyak, nagpapanggap na isang nagluluksang biyuda. Kagabi pa po siya nawawala, sabi niya sa mga investigador. Nagpaalam siyang magpapahangin lang daw sa gilid ng lawa. Matagal na po siyang malungkot, baka po nawalan na ng pag-asa. Sa unang dinig, madaling paniwalaan ang kanyang salaysay. Isang paralisadong lalaki na nagpakamatay. Ngunit habang sinusuri ng mga tanod ang paligid, may napansin silang kakaiba. Ang wheelchair ni Ben ay naiwan ilang metro ang layo mula sa mabatong bahagi ng lawa. Imposible para sa isang taong hindi makalakad na marating ang tubig mula sa pwestong iyon nang walang tulong. Paano siya nakarating doon? Lalong lumakas ang hinala nang may matagpo ang isang sirang tungkod sa gilid ng isang kalsada ilang kilometro mula sa lawa. Isang residente ang nag-report nito at sa pagsusuri ng isang kalapit na CCTV, isang nakakagulat na imahe ang lumabas. Nakita si Christopher na bumaba mula sa kanilang sasakyan noong gabi ng krimen para itapon ang tungkod na iyon, isang tungkod na pag-aari ni Ben. Bakit niya itatapon ang isang bagay na mahalaga sa kanyang stepfather kung ito ay nagpakamatay? Dumating ang panganay na anak ni Ben mula sa unang asawa, si Rina. Habang inaayos niya ang mga gamit ng kanyang ama sa bahay na iniwan nito, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa ilalim ng mga damit sa aparador, natagpuan niya ang isang makapal na notebook. Ang journal ni Ben. Nanginginig ang mga kamay ni Rina habang binubuklat niya ang bawat pahina. At doon sa sulat kamay ng kanyang ama, nabasa niya ang lahat. Ang bawat salita ay isang patak ng luha, isang sigaw ng tulong na hindi narinig. Nakasulat doon ang panalamig ni Mercy, ang pang-aalipusta ni Christopher, ang kanyang pakiramdam na siya'y isang pabigat at ang kanyang malinaw na takot na baka may gawing masama sa kanya ang mag-ina. Agad na ipinasa ni Rina ang journal sa mga autoridad. Ang kuwadernong iyon ang naging boses ni Ben mula sa kabilang buhay. Isinailalim din ang katawan ni Ben sa masusing pagsusuri. At ang resulta ng toxicology report ang nagsilbing huling pako sa ataol ng kasinungalingan ng mag-ina. May bakas ng gamot pampatulog sa kanyang dugo. Isang gamot na hindi kailanman naging bahagi ng kanyang gamutan. Nagsimulang mabuo ang totoong larawan ng krimen. Ang kwento ng biglaang pagpapakamatay ay unti-unting gumuho. Ang mga salaysay ni Mercy ay hindi na tumutugma sa mga ebidensya, maging ang mga kapitbahay ay nagsimula na ring magsalita na may mga pagkakataong nakarinig sila ng malalakas na pagtatalo sa bahay ni Ben bago pa ang biyahe sa lawa. Ang motibo ay naging malinaw sa mga autoridad, ang mga benepisyo at insurance na matatanggap ng mag-ina sa pagkamatay ni Ben. Mula sa isang palabas na pagluluksa, lumitaw ang tunay na mukha ng pagtataksil at kasakiman. Oktubre 2018, isinilbi ang warrant of arrest laban kina Mercy at Christopher. Pilit man nilang itanggi ang lahat, ang mga ebidensya ay napakatibay. Sa korte, isa-isang iniharap ang mga pruweba, ang journal ni Ben na binasa ng malakas at nagpaiyak sa mga nasa loob ng silid, ang CCTV footage ni Christopher na itinatapon ang tungkod, at ang resulta ng toxicology report. Si Rina at ang kanyang kapatid ang naging matibay na saksi. Sa kanilang testimonya, isinalaysay nila kung paano nagbago ang buhay ng kanilang ama matapos ang aksidente at kung paano tila itinulak ito ng kanyang bagong pamilya sa kalungkutan at pagkawasak, gaya ng nakasulat sa journal. Sa bawat salitang lumalabas sa kanilang bibig, mas lalong bumibigat ang kasong kinakaharap ng mag-ina. Noong Disyembre 2019, ibinaba ang hatol. Sina Mercy Dumantay at Christopher ay napatunayang nagkasala sa kasong murder at pinatawan ng
ng parusang reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong. Sa pagbasa ng desisyon, bumuhos ang luha ng mag-ina, ngunit hindi ito luha ng pagsisisi kundi luha ng hindi pagtanggap na ang kanilang kasakiman ang siyang nagtulak sa kanila sa likod ng mga rehas. Matapos ang paglilitis, nanatili ang journal ni Ben bilang isang mahalagang alaala para sa kanyang mga anak. Iyon ay hindi lamang mga pahina ng sulat na puno ng hinaing. Ito ang huling testamento ng kanilang ama dahil bukod sa sakit nakasulat din doon ang kanyang mga mensahe para sa kanila. Kung gaano siya kasaya at kaproud na nakita niyang naabot nila ang kanilang mga pangarap. Isang paalala na kahit sa pinakamadilim na sandali ng kanyang buhay, ang pagmamahal niya para sa kanila ay hindi nagbago. Binigyan nila ng isang maayos na libing ang kanilang ama. Ang kanyang mga abo ay inilagak sa tabi ng kanilang namayapang ina sa gilid ng isang simbahan sa Bulacan. Sa wakas, nakauwi na siya sa kanyang tunay na pamilya. Ang kwento ni Benigno Ramos ay isang paalala na ang pinakamatinding unos ay hindi laging matatagpuan sa gitna ng karagatan, kundi minsan sa loob mismo ng ating mga tahanan. Ang kanyang sakripisyo bilang isang seaman ay hindi nabura ng pagtataksil ng iba. Sa huli, ang hustisya ang nagpatunay na ang kanyang kwento ay hindi nagtapos sa malamig na tubig ng lawa, kundi mananatiling buhay sa alaala ng mga taong tunay na nagmahal sa kanya at hindi siya kailanman tinalikuran.